Kailangan ba na may inspirasyon sa pagsusulat? 100% yes. Kasi kung wala kang inspirasyon, ba't ka nagsusulat? So what's up mga kakuya Dens, at narito na naman ang inyong kuya, mga kapangit. No, hanggang ngayon mga kapangit pa rin tawag sa inyo, para magkaroon lang tayo ng konting kwentuhan na may kabuluhan, no? Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang aking recently published book, ang love story. Ayan. So dito sa vlog na ito, pag-uusapan natin yung behind stories, kung paano ba naisulat to at paano siya na-publish. And bibigyan na rin siguro ng mga konting payo dun sa mga aspiring writer, ng mga Filipino writers sa iba't ibang edad, kung paano ako nakapagsimula as a writer, and baka sakaling pwede nilang i-apply yon at maging matagumpay din sila sa larangan ng pagsusulat. So samahan niyo ako sa vlog na ito. I hope na may maituro ako sa inyo at maidagdag sa inyong mga talent becoming also a writer. Okay? So bago ako magpatuloy sa aking sit-in vlog ngayon, ay akin muna kayong ini-invite na mag-avail ng aking libro, ang lalim ano, ang Love Story by Kuya Dens, of course published by Okyoto, Philippines. Ang Okyoto Publishing ay hindi local based, kundi galing siya sa ibang bansa, pero meron na siya ngayon dito sa Pilipinas na parabagang branch na nagka-cater doon sa mga Filipino writer. No, itong Love Story ay Tagalog, kaya okay lang kung nagsusulat kayo Tagalog. Alam ko tumatanggap pa sila ng mga manuscript, and of course you can search them through Facebook at sa kanilang webpage kung paano nyo isi-send yung inyong manuscript. Kung papala rin, di masasama kayo sa kanilang mga lineup of authors. No? So available ito sa kanilang webpage. Dalagay natin sa description. Available siya sa paperback at available siya sa digital copy. So dito sa Pilipinas, wala pang available nito sa mga bookstore na meron tayo. Sana, hoping na magkaroon ng tie-up ang Okyoto sa mga local book dealers dito sa Pilipinas para maging available na sa mga bookstore. Pero para sa mga o-order, pwede sa webpage nila na nakalagay sa ating description. And of course, available din ito sa digital copy sa Google Play Book. Dun sa kanilang e-book store sa Google Play. Ta-type nyo lang, kasi kapag tinype nyo yung title ng book, which is Love Story, hindi siya lumalabas. Type nyo lang Kuya Dens. Pag type nyo ng Kuya Dens, ay makikita nyo na ang librong ito. Available around 120 or 150 something sa digital copy. So bili na po kayo at basahin ang aking kauna-unang librong inilabas na matagal na naisulat. Okay? So tuloy tayo sa ating kwentuhan. So diretso na tayo sa ating pinag-uusapan. Itong librong aking pinablish, at meron akong dito list ng mga questions at saka yung mga payo mamaya sa mga aspiring writer na makakapanood nitong aking video. So ito muna yung mga tanong natin. So ito yung ating mga list ng tanong. Ano nga ba ang love story? Ayan. So ang kwento behind love story, it's not a love story na iniisip ng iba na kwento ng magkasintahan, magsingirog. No. It's my compilation ng aking mga pagtatangka ng pagpapayo at pagsasaayos ng mga love story ng mga taong nakilala ko simulat sa pool. Matagal na actually yung setting nito. And of course, naglagay ako ng mga kwento, ng mga sulat ko ng kwento, and mga parang pagsasabi ko dun sa ibang mga kultura na nakakonekta sa love story natin. In short, yung tema ko ng love story ay paano nga ba tayo magsulat ng ating love story. And it will be a guide for those people na gustong kahit paano maging maayos yung kanilang i-establish na relasyon sa kapwa, of course. O kung sino man yung gusto nyo maging karelasyon. Okay, so yun yung love story. Napapalooban yun ng mga kwento, mga compilation ng payo ko tungkol sa love story. At umiikot siya sa usaping love life. So yun yung love story. Okay? So next question na nakasulat dito. Ayan, meron akong idiot board sa likod ng kamerang ito.
Ano ang inspirasyon mo sa pagsulat nito? Nasulat ang love story way back 2013 nang nag-aaral pa ako na college, sa aking bachelor's degree. Mga time yan na halos pagitan ng bakasyon, I remember it, Christmas vacation. So walang masyadong ginagawa. Lahat naman na natapos ko na. So naisip mo kong magsulat ng libro. Ayan. So ang inspiration ko is sa dami kasi ng mga hinarap kong problema about love life ng mga tao, no? Ang kapal ang mukha ko, no? Noong that time na yan, wala akong karelasyon. Pero marami akong pinayuhan, ayan, tinulungan. Sabi ko, pwede ko itong i-compile yung mga natutunan ko sa buhay para maging guidebook. Yun yung aim ng love story. So yun yung mga inspirasyon ko, yung mga taong nang problema sa love story nila, yung parating humihingi ng payo sa akin, o sige, para kahit paano, kung hindi nyo ako makausap para sa paghingi nyo ng payo, basahin nyo tong libro ko. Ayan, baka may matutunan kayo dyan. So yun yung inspirasyon ko. Walang particular na tao. Yung inspirasyon ko, yung matulungan yung mga tao na nag-i-establish ang kanilang love story sa kung sino gusto ng karelasyon. Yun, kasi sabi ko sa inyo kanina. Okay, I hope na-explain ko ng maayos. Kung tatanungin nyo kung sinong tao behind, wala eh. Wala nga akong karelasyon. 2013, I do believe wala akong girlfriend dyan. Wala. So yun yung inspirasyon ko. Yung masaayos, yung buhay ng marami tungkol sa kanilang love story. So follow-up question dito sa nakasulatan, kailangan ba na may inspirasyon sa pagsusulat? 100% yes. Kasi kung wala kang inspirasyon, ba't ka nagsusulat? Ganun lang naman yun eh. Kailangan may inspirasyon. Kasi hodang tao yan, mahal mo sa buhay, partner mo, yung parang tinitingala mo, pagkakataon, na buhay ng ibang tao, bahala ka sa buhay mo. Basta may inspirasyon, no? May paghuhugutan ka nung bagay na sinusulat mo. Sa pag-aaral ko, personal research ko, most ng nakakasulat ng kanta, tula, at kung ano-ano pa kasamang paglibro ay yung mga merong pinagdadaanan emotionally, broken hearted, may nawala ang mahal sa buhay. Ayan, Harry Potter, ganun ang kanyang pattern, namatay ang kanyang lola, sinulat niya yung Harry Potter. So naging parang inspirasyon yun to get rid the grief na nararanasan niya. Kung kailangan ng inspirasyon, yes, dapat may inspirasyon ka sa pagsusulat. Maraming form ng inspirasyon, di lang tao. Gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina. Okay? So, isa pang tanong dito, paano ka nakapag-publish, Kuya Dens? Ayan. Pagkatapos kong matapos ang pagsusulat dito, way back 2013, turning 2014 yun sa pagkakatanda ko kasi natapos ko itong libro to December 2013. Maghanap ako kaagad ng mga publisher na available dito sa Pilipinas. Sinimulan ko doon sa mga librong meron ako kung sino mga publisher ang nag-publish sa kanila. Lalo na doon sa isa sa mga tinitingala kong writer, si Bob Ong, yung Disprint. So tinignan ko kung sila tumatanggap. Di ba pang mga publisher na nakita ko sa internet. Submit, pasa. Pero ayun nga, sa kasamaang palad, walang nagtumanggap nung libro. So naisip ko na i-publish na lang ito via online outlet, Wattpad. Yan, nagsusulat po ako sa Wattpad dati. Pero nanghihinayang ako kasi sayang naman. That time, tarang napatigil na ako na maghanap ng mga publisher. So tumagal, natago lang yung libro. 2021, pandemic, nakakita ko ng mga posts sa Facebook na nag-cater sila ng mga self-publishing. Kaya dumating ako sa point na, sige, self-publish ko na lang itong libro na to. Kaya nag-ipon ako ng pera para makapag-publish. But on the grace ng nasa itaas, nakita ko sa internet yung Okyoto Publishing. Bagong publishing, based on Canada, pero meron din sila sa India at bago lang sila dito sa Pilipinas. So sabi nila open sila sa mga writer. Padala ko ng manuscript in almost 2 to 3 weeks. Nag-send sila sa akin, pumasa yung libro. The story and the history goes on at lumabas nga tong libro na nakapag-publish. Ayan. So, yun yung aking for 2013, 2022, 21 rather, kasi December kami nag-usap ng Kyoto. Then 2022, ayan na yung naging live na yung libro ko sa digital, and okay na, meron ng paperback copy. So ayun, try lang ng try sa mga publisher na available.
hindi ako pinalad sa publisher dito sa sarili nating bansa. Nakakuha ko ng publisher galing sa ibang bansa, no? So hopefully maging ma-flourish sila dito sa Pilipinas. And yung mga marami rin kasi sila mga Filipino writer, no? And mag-bloom yung mga librong inilabas namin. So yun, kaya ako nakapag-publish. Kaya kung nagpaplano ko rin kayo mag-publish, kung kaya nyo, pwede yung self-publishing. Pero mas maganda talaga yung merong publisher. Okay? So ganun, hanap lang ng hanap. And dito punta na tayo doon sa tinatawag kong portion, payo for writing. Pangangahasan kong magpayo patungkol sa pagsusulat kahit hindi pa naman ako ganun kasikat na writer, ano? Payo ko lang to. Ito yung aking mga natutunan mula nung natapos ko yung love story hanggang sa ma-publish. So, ano yung payo number 1 natin? Bilisan na natin. Okay, payo number 1 ni Kuya Dens, isiping mabuti ang tema ng isusulat. Ayan. Bakit yun ang aking unang sinasabi? Very thematic ako when it comes to writing, kahit na anong pagsusulat, no? Especially sa libro, sa kwento. Ano yung tema? Kasi doon yung aking sinusundang daan para, alam niyo yun, hindi ako maligaw kung sa sinusulat ko. So kung gusto mo ng pagsusulat tungkol sa love life, love story, doon ka lang magpo-focus ng lahat ng iisipin mong idea sa sinusulat mong libro. Meron din akong ugali na yung mga chapter ng lalaman ng libro, sinusulat ko na. Para every chapter na nagsusulat ako, alam ko yung dinadaldal ko. Tandaan nyo ang pagsusulat ng libro para sa akin, para kang nagdadaldal sa mga tao. Kaya nga sabi ko sa librong sinusulat kong bago ngayon, ito ay form din ng pagtuturo ko sa iba. Isipin mabuti kung anong tema. Kung wala namang temang maisip, normal yon sa tao, sa dami ng iniisip, walang tema, hindi ka nakapofocus sa isang bagay. Kung may naisip kang mga bagay na gusto mong isulat, pero hindi thematic, no, walang tema, sulat mo lang. Kaya dapat lagi ka may panulat. Ako kasi, mostly ng panulat ko, digital na ako. Dati kasi may notebook ako, ngayon digital na ako. So, sa notes, lagi akong, pag may pumapalong isang idea sa aking isip, nabuksan ko yung notes, sinusulat ko kaagad sa phone ko. Actually, dito sa isang phone ko, sa iPhone, may 3 story na yata ako na isulat dito eh. Pero lahat ay draft pa lang. Sulat lang. Kasi yun yung trabaho natin. Kung gusto mong mag-focus sa pagiging writer, sulat ng sulat. Ayan. Hanggang sa makaipon ka ng, kung wala ka ng tema, hanggang sa makaipon ka ng tema sa sulat mo, then doon ka mag-focus. Kung nagpaplano ka na at meron ka ng temang susulat, ang pinakamagandang gagawin mo susunod ay i-relax mo yung isip mo. Huwag ka muna mag-isip ng ibang bagay. Sa akin kasi experience ko kapag naisip ko na yung susulat ko, no? On that particular moment, sunod-sunod na yung idea yung pumapasok. Kaya hanggat hindi nadadry yun, hindi ako tumitigil. Kailangan pigain ko lahat ng idea yung lalabas sa isip ko para maisulat ko siya. As a draft or sa pinal doon sa tinusulat ko. Katulad ngayong may sinusulat akong panibagong libro, kasunod nitong love story. So hopefully soon ay ma-publish din. Kapag nakaupo na ako dito sa harapan ng aking computer, dire-diretso na yan. Hindi ako nagpapa-istorbo. So, yun, i-relax ang isip, nakafocus ka lang sa sinusulat mo, at huwag ka muna mag-isip ng ibang bagay. Kasi pag nasingitan yan ng ibang bagay ng iniisip mo na nasisira yung building of story na ginagawa mo sa isip mo. Kaya focus ka lang. Ngayon, kung na-out of focus ka, tigil mo muna lahat ng ginagawa mo. So, pwede kang makinig muna ng music, relax ka, magbilang-bilang ka. Ayan. Actually, meron akong libro ni Bob Ong dito na pagka nawawala akong idea, binabasa ko siya. Hindi ako kumukuha ng idea. Inaano ko lang is parang makita ko magaling tong writer na to. So parang nai-inspire ka sumulat ulit. So ganun. Or minsan nanonood ako ng mga story dun sa YouTube. Halimbawa kung ang sinusulat kayo tungkol sa isang issue, panoorin kayo tungkol dun, nakakakuha ko ng idea. So ganun lang, i-relax lang yung isip, nakafocus ka lang dun sa sinusulat mo. Another thing, dapat may goal ka doon sa pagsusulat mo. Need mo ito para kung maderail ka man, maligaw ka man doon sa ginagawa mong pagsulat, lagi kang babalik doon. Halimbawa, ano ba ang goal ng libro mong sinusulat? Para po maturuan ng mga tao sa love story, sa akin sa love story. Para po maturuan ng tao na maayos yung kanilang love story. So yun yung goal mo. Dahil lagi mong naisip yung goal, kailangan maisulat to kasi the mere fact na hindi natatapos to, maaaring yung mga tao lumipas na yung kanilang pain about their love life. So hindi naman na sila naabot dun sa libro mo. So kung matapos mo na yan, at least yung maaabot ng libro, matutulungan mo. Yun yung aking thinking dati. Kaya gusto ko talaga ma-publish yung libro na to. So dapat may goal ka. Ano yung goal mo?
nakafocus ka dun sa goal mo para, ang tawag dito, matapos mo yung sinusulat mo. Kasi pag wala kang goal, tatamarin ka hanggang sa matabunan lang. Ako, na-experience ko yun. Sumulat na ako ng isang libro, nangangalahati na ako dahil wala akong goal, tatabunan, tinamad. So, walang nangyari. Okay? So, dapat may goal. Okay? And another one, siguro, kung meron pa ako naisip, siguro another vlog na lang. Ito yung pinaka-importante, mag-pray. Ayan, humingi ng guidance na nasa itaas, diba? Kasi wala namang magbibigay sa'yo ng idea, kundi yung nagbibigay sa'yo ng lakas. Hindi, kapag binigyan ka niya ng idea, dire-diretso yan. At least yung pagsusulat mo, may guidance pa. So, mag-pray. Kaya, huwag kalilimutan yun. Every time na kung gusto mo magsulat, pahingi naman po ng guidance at lakas. Ayan. Para matapos mo yung sinusulat mo. So, yun yung pinaka magandang gagawin mo kung magsusulat ka. Okay? So, yun lang po ang aking ibabahagi sa inyo sa ating maliit na kwentuhan ng ating love story tuloy, ng ating vlog, Kuya Dens. At ina-invite ko ulit kayo, ayan, baka makalimot kayo na mag-avail ng aking book, Love Story. Available siya sa Ukyoto Publishing website. Nandun po sa description natin. Available po siya sa paperback, itong hawak ko, paperback, and digital copy. At available din ang kanyang digital copy sa Google Play Store sa section ng ebook. Pag nandun kayo sa Google Play Store, type nyo lang Kuya Dens. Lalabas yung aking libro. Murang-mura lang, okay? So, supportahan nyo sana kami, mga aspiring writer. Ako, masasabi kong bago lang ako sa larangang ito kasi ngayon lang na-publish. Although matagal nang naisulat yung libro na yan. And hopefully, matapos ko rin yung iba pa mga sinusulat kong libro. Ang totoo kasi niya, wala akong trabaho ngayon. Grasahin ako. And pinofocus ko yung sarili ko na makapagsulat ng libro at ano pa man yung mga bagay na gusto kong gawin. For the meantime na wala akong ginagawa, na wala akong trabaho, nandito ako sa pagsusulat ng libro. So, pakisuportahan na lang po. And kung meron kayong mga tanong tungkol sa love story na libro or kung paano bang mabuboost yung inyong talent sa pagsusulat, sulat nyo lang po sa comment section. Try nating sagutin sa susunod na vlog na sit-in patungkol sa pagiging writer. Maraming mas magagaling na writer sa akin, pero hopefully makatulong ako sa inyo, makapagturo ng kung ano yung natutunan ko sa aking pagsusulat ng libro. So yun lang po, hindi ko na panatagalin pa. Maraming salamat. You know the drill, mga kapangit. Like our videos, share para doon sa mga gustong mag-writer din, baka may matutunan sila sa akin, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating videos. Maraming salamat. This is Kuya Dens signing off. Love story, huwag kong kalilimutan, supportahan.